Yes, mga igala, may buntag ka na itong tananong. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Kaawa ni Armando Feniquito. Anyways, no, pasensya king ano ako suot no kay on leave manggod ko. Anyways, mga ka-agri no, kamusta inyong ano, yung Pasko? No, after Christmas after Christmas ata mga ka-agri no, kamusta inyong kaon diha no? Joke. Anyways, mga ka-agri, karong ko na no, padaya punta sa panaghisgot no, although wala tay mga guest karon po natin mga ipadungog sa inyo ha ng mga good news mga igala o guban pang mga hisgotanan no sa tuang natad sa agrikultura. Anyways, mga ka-agri, karong taknaan no, dagan-dagan pag mga programs no nga nindot na nga atong atanganan no sa itong sunod tuig mga igala, especially in 2025 no. So anyways, una ta mo agino dayon na sa unahan mga ka-agri no. Ato usang sayron mga ka-agri ang ato ang lakat sa panahon pinaagi sa tuang DOST Pag-asa. So mo to mga igala no, ato ang weather report no gikan sa to ang DOST Pag-asa. Amping gihapon ta permino kay medyo murag ulanon gihapon ta kada gabi karong panahon na pwede magkay kuso Ginoo no. Anyways, mga ka-agri sa tong pagbalik no, ato ang sayron no, kaning about sa kaning vaccine mga ka-agri no, kaning gitawag na tong for ASF no. Kaning African Swine Fever na pang-prevent no sa kaning bakuna gani no para dili na magkasakit ang atong mga baboy karong tungod lang ning ASF no. Anyways, mga ka-agri, balik kita man lang sa mga importanteng painumdum ning atong sibianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Anyways, mga ka-agri, atuan ang kano, bagurutan na human sa Pasko no, and kabalot ang mga ka-agri no na isa sa mga kano, isa sa mga bida sa handaan no. Kana yung karning baboy no, kung sa man luto na no, basta baboy o mao man ay ganahan gud sa mga kuan mga igala party no. I'm speaking in behalf no sa mga naga-celebrate og Pasko no. Ano pinubon naga-celebrate og Pasko nga dili mo kag baboy? Tama ba? Tama ba ko? Ay daw ang Seventh-day Adventist naga-celebrate og Pasko? Di ko sure, di po sila mo kag baboy. Pero sa to ang mga in general no, pag holiday season no, Pasko, New Year no, gakaon gyud na og baboy gyud no. And kabalo na ta mga ka-agri no nga daghang ni aray karon no pasukad pag igo sa African Swine Fever there is Davao region my God, there's Pilipinas no kay sukad ana no ning mahal na ang lechon. Kung mas concerned pag ko sa lechon gyapon no. Ning mahal ang lechon, it's because apektado man kasagaran ana good kaning ginatawag kaning mga backyard hog raisers no. And diha kabalo man ta nga mas barato man gid diha no. Mas barato diha ang nagakuha no, mas barato ang palit sa baboy mga igalas na pag gani kuan dira sa una sa may padada ba na kung ako nagkamali no. So daghan og ano nga igala, daghan og mga naapektuhan ani, and even ang atong presyo dili na katong barato no. Bisag usa man to kadaghan no if ang lugar na ay kuan, although di man makaapekto sa tao ang African Swine Fever mga igala, pero kana lagi no, kanang tawag ani kana laging sige tawag ana mga ka-agri kana laging kuan no. So kuan kanang what I mean kanang kuan na to ba no, gina-prevent lang nato no nga mahitabo pud sa laing baboy pud mga igala kung kano gud mga matay mangutan ng mga baboy gud mga igala, it's because of ASF no. Hindi mabawasan pud ang ato ang supply no. Kung mabawasan ang ato supply mga igala, edi watay handaon no, or wala tay kauno no. So daghan ba sa to mga pork eater sa unsa pagpahimangnos DOH mga igala na mag-ingat sa baboy, pero daghan po mga unog baboy kay lami man. Anyways, mga katambayan no, alang sa ato ang update no para sa kaning ASF vaccine mga igala no. Atong paminaw no, si Dr. Army Kapuyan mga igala no, ang Regional Disease
monitoring and surveillance said sa Department of Agriculture 11 o apil na usab dira mga higala no ang alternate livestock program focal person sa Department of Agriculture 11 na si Dr. Carl Lawrence Pineda. Paminaw na to. For the I have here the yung list talaga ng mga areas, no, pwede niyo yung maano yan dyan. But then nala po, most of the areas, si Davao City is yellow, no. For the Davao del Norte, tawag dyan, dalawa, isa ang yellow, si Island Garden City of Samal, si Tagum and pink, and the rest is nasa red pa. Siguro kasi depende sa local government units. Local government units are required no to submit documents no para ma-declare sila as ASF free. So doon sa mga other local government units no, so baka hindi pa sila nakapag-submit ng mga documents for their declaration. For the Davao de Oro, New Bataan and Mako na lang po ang red. The rest are yellow and pink. Si Davao Oriental, wala na pong red. No? So, pink and yellow na si Davao Oriental. Si Davao del Sur, Hagonoy na lang ang red. No? The rest, for the Davao Occidental, so si Sarangani, ang pink, and the rest is yung bumalik sa red, yung sila Malita, and because of the previous incidents of the ASF sa kanila yung previous months. But then, sa ngayon po, na based sa recent na surveillance naman natin doon na wala, so we're also coordinating or would like to reach out na rin sa local government units na mag-submit ulit sila ng mga documents nila for their declaration and further na mga surveillance activities, because we're conducting ASF surveillance no on a regular basis on every quarter no. So nagsasubmit po ang ating mga provinces ng samples for their surveillance ng ASF. With the arrival of the vaccine, kung sa baka po inatabang mo for the next year, no? So on livestock. For the rollout po ng ASF vaccine, no, so yun nagpalabas ng guidelines si Bureau of Animal Industry. However, for nakalagay doon sa guidelines po no na for the farmers to avail of the ASF vaccine, they should submit a letter of intent. No? May mga requirements po kasi siya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng tawag dyan ng kahit na sino pwedeng mabigyan ng vaccine. So the farmers should request for it, no? And of course, as part of the requirements na kailangan nakapag-comply sila on the biosecurity protocol. No? Kasi kung halimbawa hindi naman sila nakapag-comply, at any point in time pwede silang mapasukan ng sakit. No? So kailangan ma-secure nila yung farm. And for the as part also of the vaccine protocol requirement na kailangan doon lang sa mga areas na red and pink. For the red areas, doon sa mga barangays na walang reported na ASF, no? So doon sa mga areas na yellow natin and so hindi sila maka-qualify for that. And tawag dyan, merong mga requirements rin like tawag dyan, for the smallhold farmers, the RSBSA registration, and of course sa mga commercial farms kailangan BAI Animal Facility registered ang kanilang farm to ensure compliance nila doon sa biosecurity protocols. And of course, i-assess yan siya. Kung complete na yung mga requirements, it would be assessed by the municipal or local, the municipal agriculturist office or municipal veterinarian. Kung nakakomply ba doon sa requirements, then after that, it will be endorsed sa provincial veterinarian's office. Then kung halimbawa for the initial clearance of that, then kung halimbawa sa kanila nakapasa, it will be submitted to the Bureau of Animal Industry for the verification before pa po magpapadala si Bureau of Animal Industry ng bakuna as based doon sa request ng number of vaccines po. Yun lang po. If mag-roll out na yung vaccine, posible na ba na magiging madeklara ng ASF ang buong Davao region?
Actually po, may mga, as I have mentioned, may mga areas natin na pink and yellow. Those are areas are declared ASF free. So not all areas na are ASF free. Not pa po sa ngayon because may mga areas pa po tayo na tawag dyan, may mga LGUs na hindi pa nakapag-submit ng kanilang mga documents para sa declaration for ASF-free zones. May nagpapatulong, bakit daw hindi mawala-wala yung ASF virus? Si ASF virus technically is a very stubborn na virus, and of course ang mga mas punteriya niya na mga farms is of course yung weak yung biosecurity, because any vector or any carrier of the virus is pwedeng maipasok doon sa farm. So kung halimbawa may isang trader na nanggaling doon sa isang affected na farm, sunod at tunasad siya doon sa ibang farms without hindi nagdi-disinfect ng kanyang mga motor or ng truck, posible niya madala ang virus. Or may mga farmers na nagpapakain pa rin ng mga lamaw, na may contamination ng ASF. So actually it's more on the practices ng ating mga farmers in terms of biosecurity, na kailangan mas strengthen nila ang pag-implement ng biosecurity. And for sa isang lugar na nandyan yung sakit, hindi madali mag-eradicate ng sakit. It took Spain 40 plus years para mawala ang sa kanila ang ASF sa kanila, declared as an ASF country. So Philippines has been affected like since 2019, pa-start sa Luzon, nasa 2024 tayo ngayon. And of course, may mga practices ang ating mga farmers na nakaugalian na hindi madaling baguhin in accordance do sa biosecurity. So it becomes a challenge sa ating mga implementers sa DA and also local government units na nababaguhin and improve yung mga practices ng ating mga farmers. If ever na ma-roll out na yung vaccine ito sa Davao, pati kay Dr. na rin, would it be possible na babalik sa normal yung prices ng ating livestock? Especially, hindi na ba every December mahal sa election during that time if nanay vaccine? For the rollout of the vaccine, actually the vaccine is available naman po doon sa central. Yun nga po, may mga requirements lang siya before siya as per request. Never na ma-roll out na. Mabalik ba sa normal yung presyo ng ating baboy? Okay. We hope so, sir, no? We hope so. Kasi yung objective natin dyan is to control and to totally eradicate the disease, ano? So if ever may number one weapon na tayo to prevent the existence of ASF, basically babalik na din yung normal productions ng ating hogs, ano? Yung mga farmers natin who are engaging talaga before for hog raising, makakabalik na din sila for hog raising. So probably yung mga prices natin, especially the live weight prices, magsa-stabilize, babalik siya sa normal. So we hope so na ganun yung magiging effect, or yung magiging result ng ating vaccination. So sa ngayon, sabi nga ni Doc Army is continue pa yung parang nire-refine nila yung mga protocols pertaining dun sa vaccination rollout. So by next year, malalaman natin yung magiging talaga outcome ng ating implementation ng vaccination rollout. Alright. So mga ka-agree, ang pahayag ni Dr. Army Kapuyan mga higala, o ni Dr. Carl Lawrence Pineda, So hopefully mabalik na gid sa normal mga higala ang presyo, Pwede pa kahit kung mabakunahan ang biik, pabalik pa baghihapon sa mga higala, pabalik pa baghihapon sa tag 5,000 ang isa ka buo nga lechon. Lechon yun akong concern gina. Anyways, bitaw ngay dagan-dagan pud ba og gusto kaning mga higala makabarato po, food security ba kumbaga.
Di ba mo na target sa to ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga kuan no. Si tawagan na kanang affordable food for all no. So unta makatabang ning bakuna sa ASF. Anyways, mga ka-agri, balik kita man lang sa mga importante pa inumdum ning ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa panag-uban sa atong tulumanong usapang agrikultura. Anyways, mga ka-agri, no, pila ta kakuan na, kano sa ba ito nagkuhan nga, July man nata to, no? July, mga higala, no, is nahimo na itong guest din ang ATI, mga higala, or Agricultural Training Institute, no? Kung ATI, 11 mga higala, no, nga, kinsa sila na ang kuan mga higala, no, attached agency sa Department of Agriculture, nga mo'y nagahatag o kanang mga capacity building sa toong mga magbuuma o even sa toong mga kuan tawagan ni mga magbuuma o katong mga agricultural extension workers or AEW. But anyways, may napay laing eskwelahan di ay no nga nagahatag og trainings sa ato ang mga tawagan ni sa toong mga magbuuma no nga gusto mas ma-improve pa ang ilahang mga crops, ang ilang pagpananom, no? Ma-modernize ang ilahang kuano, and then mas mapadaghan ang ilahang production, no? So mo maging ang target nato may gala mas mapadaghan ang production sa ato ang mga commodities, no? O padaghanon nato ang production nato kay para mas ma-secure ang pagkaon sa ato ang mga kuano sa ato ang mga sitawagan sa ato ang mga kababayan, di ba? So, mo na ang kuan karon mga igalo nga kanang proactive ang atong government mga igalo no sa paghatag og mga trainings alang sa ato ang mga mag-uuman. So anyways mga igalo no ato aning kuno no i-promote lang nato ni apil diri mga igalo sa usapang agrikultura no kaning Wangan National Agricultural School no ubos sa Technical Education and Skills Development Authority contest no. Kung asa isa sila sa mga nagahatag og kaning trainings mga igalo no para mas mahatagan sila og kanang up to date or kaning kuno moderno nga pamaagi sa pagpananom no. So anyways mga igalo di nato maglangan no ato nang paminaw no ang nahimong balikan nato ning nahimong interview nato mga igalo no sa school administrator sa Wangan National Agricultural School no wala lain si Engineer Melanie Domingo. Paminaw nato. Ito siya. Kay Engineer Melanie. Ma'am, curious lang ko ma'am, it's because TESDA school ang inyong school na gina-manage ma'am, no? Yes. Which is an agricultural school. But di ba siya magbangga ma'am with ATI or Agricultural Training Institute sa DA? Or na may partnership with ATI? Actually, yes, we are we are also partnered with ATI and with the large requirement po ng training for agriculture, hindi talaga nagbabangga ang ATI at saka yung TESDA kasi marami po talagang requirement for training in agriculture as what we had also research sa pinakita namin kanina na yung number 1 na industry na isa din sa mga priority sectors natin yung agriculture. So may mga iba-iba kasi yung mga standards and skills na required na kinakailangan. So as far as the operation is concerned, we are partnering with other agencies and of course the qualifications or the competencies and the skills that they had and also are in collaboration with also what we had in TESDA. So, ganun talaga. Minsan, nagre-request sila ng trainers from us and minsan din nagre-request din kami ng trainers from them. Anong difference ng ATI ang binibigay ng training ng ATI and TESDA? Actually, ATI has their own training while all I can say is TESDA is we are bounded with our training regulations that is set by our
by our authority. Andun talaga nakabound talaga kami na to conduct the training, and that the main mandate po ng TESDA is to conduct training, skills training po talaga. So in terms So, of napod ba may partnership with the yung kaning gina-accredit sa ATI kaning parang kaning LSAs nila, learning site for agriculture? Actually, as what I have said, we are collaborating with them. There are also programs na pati kami ni sa TESDA nag-a-apply for them, and there are also programs na nagre-require din sila ng assistance from TESDA. Ganun po talaga yung partnership ng ATI with TESDA. By the end of the training, ma'am, ano po yung mga expected na mga outcomes or results after the training? Wala pa ba yung follow-up trainings or another trainings? Actually, during for TESDA training, we are conducting training. After that, we are ensuring that we had conducted the assessment sa kanila. So dapat certified sila. So, After that one, we are also conducting entrepreneurial trainings for them, and other trainings that we see that they may need. So, ano ba ma'am ang advantage ma'am between both certification, no, the NC2 and the certification coming from ATI? Both ba na-bearing? Actually, yes. May ano din sila, but they are only offering training certificate, while sa TESDA kasi kinakandak natin ang national assessment, so certification. So after they graduate, they are assessed, and once they pass the assessment, they will be certified. So may certification talaga ang TESDA for skilled workers. Under your school, ma'am, no, kasi parang hindi ko narinig kanina, anong agricultural programs na gina-offer ninyo ng training? We have 7 qualifications for agricultural program. We have 1 diploma program for agricultural technology. Diploma, We have meaning 3 years? 3 years program. Then we have for animal production, we have animal production swine, we have animal production poultry, we have animal production ruminants, and we have organic agriculture production. We have agri-crops production NC1 and agricultural crops production NC3. Kalinduhan lang ang mga mansa pagkatong the rest diploma 3 years ito siya dapat. Diploma 3 years good siya. Actually diploma covers all the competencies na na-mention po na ako, qualifications na na-mention ako. So maagihan gito nila tanan. So sa maka-avail po ba sa mga scholarships na gina? Yes, we have actually currently ang gina-offer namo is scholarship. We have the universal access to tertiary education, yung WACTEA. We have the STEP, we have the TWSP, and the PESPA and other scholarship na gina-offer sa TESDA. Ano sa qualification mo? A lot of scholarship, wala po siya kanya-kanyang requirement po. So, nagadawat pa ba mo, ma'am, or ano ko pa ba enrollment? As long as na-scholarship, wala may ginapili. Once nga qualified siya, ginadawat na mo siya. And karon nga wala pa scholarship, actually, ginalist sa school na mo particularly, we are listing down those interested na mo gain og skills o qualifications or katong diploma para mahimo to silang prayo pag maabot na scholarship or nanay program na pwede na to i-offer. Ano sa ba ang enrollment dress in your school? Anytime ginalist na mo sila, anytime gina-enroll na mo sila. Okay, thank you po, ma'am. So, mo to mga enggal, ang pahayag ni Engineer Melanie Domingo, ang School Administrator sa Wanga National Agricultural School, ubos sa Technical Education Skills Development Authority, TESDA. So, nindot ganyan mag-skwela kitag ko, kaya gusto ko mag-skwela agriculture gud mga enggal, murag abot lang, dagang nag-discourage ako coming from the relatives about agriculture mga enggal. Nindot mo muna kay farm pod ay. Siguro kanang magtigom og kwarta kay para makapalit kog farm charing.
No, pero sa so kwan pa lang is mangwan sa ako. Tawagan ka ng magtigom sa tag skills mga galang sa pagpananom no. Kay lisod pud kay kung mag-farm ka wala kay skill, di mo sayang imong kwarta. No man mo invest sa skill pag mo invest sa farm. Anyways, mga ka-agri, wala tayong oras. Ang aran sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao. Ako'y nakauban Armando Felicita. Pila na mata? 1, 2, 3, 4, 5, 6 days na lang mga higala bago ang 2025, no? So, unta, no? Na magbago sa to sa New Year mga higala. Di lang ta mong magbago ang presyo, no? Kundi pati itong ugali po. Anyways, mga higala, salamat. Huwag mayong buntag mo sunod na ang balitang Radyo Pilipinas News Nationwide. Amping ta kanunay.